Ngayon naman ay ito, mga inspiring story ngayon gusto rin natin marinig dito sa Approve. Mga kasama naman natin via Zoom ang business owner na ngayon sa London na dating nagsimula lang na waiter. Walang iba kundi si Fred Ventura. Kaibigan natin to. Fred, good morning. Good morning, Danny. Magandang umaga. Thank you very much, Fred, for joining us. Kahit na madaling araw dyan sa London, talaga naman pinagbigyan mo kami. Okay ba, signal? Malakas ang signal. Malakas. Ayun, thank you. So, nasaan ka ngayon? Nasa ano ka ba, Earls Court? Hindi, dito ako sa bahay. 2 o'clock in the morning dito. 2 o'clock. Thank you very much. Anyway, kasi na-inspire ako di ba? Alam mo naman, matagal tayo nagsama and then nakita ko naman yung how you went up the ladder, di ba? So, ngayon, ilan na ba yung let's say, business mo dyan sa London, ha? Bali, meron akong dalawang Filipino store dito. Okay. Tapos, meron akong isang remittance, yung mga padalahan ng mga Filipino. Mostly, ang customer ko, mga Filipinos. And then, nag-franchise na ako dito ng Potato Corner. Dito sa Europe. Ako yung first franchisee. Tapos tuloy pa rin ba yung mo? Di ba, alam ko, ikaw ang una nag-introduce dyan ng Jollibee, di ba? So, meron pa rin ba tayo dyan? Minsan tinatawag nila ako, nagpo-consultant na lang. Dati ako ang general manager nila. Tayo ang nagbukas ng Jollibee dito sa UK. Tama. Pero anyway, Fred, para lang background ng ating mga nakikinig ngayon, alam niyo si Fred Ventura ang kanyang mga yung lugar kung saan siya nag-ooperate, ito yung Earls Court. Ito yung hub ng mga Filipinos. Maraming Filipinos. Pag nandiyan ka sa Central London, alam lahat ng mga Filipinos dyan. Meron dyan mga stores, lalo na itong tindahang Pinoy na siya na nagmamay-ari. So, ibig sabihin, ganun alam niya yung ng mga Pilipino, kung ano yung hilig. Yan, nakikita natin sa picture ngayon, yung tindahang Pinoy. So, kamusta naman ang negosyo dyan ngayon? Dyan sa tindahang Pinoy mo, Fred? Awa ng Diyos, Dan. Lalong gumaganda. Okay. Kasi dumadami ang mga Filipino dito. Alam mo naman, yung NHS, nagbabago na rin ang mga Filipino dito. Skilled na ang dumadating. Kaya, be grateful ako at magandang negosyo. Pero may plano ka bang, let's say, for the remainder of the year or for the next 2 years, may mga expansion plans ka ba na iniisip, Fred? Meron, Dan. In fact, meron dito sa Elsport. Meron akong nakuha na naman na isang lugar. Pinag-iisipan natin. Restaurant? Sana, lagyan din natin ng Filipino bakery para yung Elsport ay maging pupuntahan ng mga Filipino, magiging Little Manila. Alam mo naman ng mga Filipinos, di ba, mahilig sa mga birthday. So, tingin ko magkiklik ang bake shop, di ba? Hopefully, Dan. Hopefully. Pero miss ka namin dito. Pero alam mo, Fred, syempre gusto malaman ng mga Pilipino paano ka nagsimula. So you went to London at anong year, and then you started out as parang nagse-serve ka lang sa isang restaurant or whatever. And then how did you manage to, ma-penetrate mo at mag-manage ng isang mga restaurant, ganon? Tama yun, Dan. Dumating ako dito 2002. Okay. Then naging waiter ako. And then after that one, na-promote ako ng hanggang naging general. Nag-aral ako ng management course. And then naging general manager ako ng isang restaurant. So nag-aral ka ng management course talaga para lang to guide you in your business. Tama ba? Yes, Dan. No, before ako maging general manager ng isang restaurant, nag-ano ka na? Yung may-ari, pinag-aral niya ako ng management course. He asked me makakuha ng some tips. So somehow naging helpful yun to guide you, di ba, sa business acumen. Tama ba? Tama, Dan. Okay. So, hindi ka ba nahirapan, let's say, yung mga regulatory bodies diyan, yung pag-apply ng mga permit, hindi ka ba nahirapan sa mga diyan, mga Briton? Pag natuto ka naman na, you have all the wisdom, everything. Kasi sa tagal ko na rin sa restaurant industry, tapos yung
then, yung time na yon na you were struggling, nagsisimula ka, hindi ka naman naging problema. Hindi mo naging problema ang kapital. Siyempre, pera yan eh. Gugugol ka ng pera, di ba, Fred? Oo, lakas loob lang. Lakas loob. Lakas loob lang. Dapat, pag-isipan mo mabuti, ang pagnegosyo, alamin mo from A to Z, yung negosyo. Yung mga fallback, di ba? Kalkulasyon, di ba? Paano? Kung hindi anong mo, plan B, mga ganyan, di ba? Somehow, yes, business plan. Dapat matibay ka. Always, sabi nga ng Jollibee, yung word niya, resilient. Yun, tama. Always, Kaya maraming idol ka talaga, Fred eh. Marami yung gustong gayahin yung footstep mo, di ba? Biro mo, 2002 ka lang ha, pero for now, yun na nga, Potato Corner, nag-Jollibee, and then consultant ka, and then meron ka pang tindahan Pinoy, ayan na, ang plano mo pa ngayon, bake shop. So, for the next, let's say, 5 years, you don't see yourself coming back sa Pilipinas and dito ka na, or gusto mo pa mapaunlad pa ang buhay mo dyan sa London? Siyempre, mahal pa rin natin ang Pilipinas. Gusto ko pa rin na pabalik-balik. Kaya natin ginagawa ito para pagtanda maganda ang retirement. Mag-enjoy. I see. So, yeah, basta we wish you all the best, Fred, ha? At somehow, I could visit you there one day and let's say, set uli sa mga natin, mga kaibigan natin yan dahil at saka yung pinag-usapan namin kanina, yung work-life balance, hindi puro trabaho. Kailangan may golf din, di ba? Tama ba? Tama Dan. On the side, di ba? Oo. Thank you very much for joining us, Fred. At saka, alam mo na, madaling araw ho sa London, pero nagtsaga si Fred para ma-share ho ang kanyang istorya sa atin, dito sa mga viewers natin. At ma-inspire ho kayo kahit na hindi naman ganun kalaki yung kapital mo siguro. Siyempre, may mga tulong ka rin from your mga relatives back home, di ba? Tama Dan, tama. Ngayon, diskarte lang talaga. Thank you very much, Fred. Okay, salamat sa pag-join mo sa amin na Sunday. Salamat din sa pag-imbita. Okay, thank you. Yan ho si Fred Ventura.